Okay guys, so ito itutuloy natin yung naunang vlog natin, no? So kanina nagpalit tayo ng air filter. Ngayon naman, mag-change oil tayo, tsaka papalitan natin yung gear oil na rin, no? So sabay na yon. 7,000 kilometers, no? Dun sa odo nito sa oil, 1,800 odo, 1,800 kilometer yung tinakbo nung motor na ito, no? So kapag nagpapalit kayo guys, no, ang recommended ni Yamaha talaga is 3,000, no, doon sa owner's manual, pati sinasabi ng mga mekaniko sa Yamaha 3,000, pero nasa sa inyo yun guys, no? Kasi based sa experience ko, 1,500 odo hanggang 2,000, pag tiningnan mo, no, maitim na talaga yung oil niya, no, maitim na. Kahit hindi na umabot dun sa 3,000, kung gusto mo nang palitan yung oil, nasa sayo naman yon, no? Kasi based sa experience ko nga, pagtingin ko dun sa oil, 1,500 pa lang, pero maitim na talaga yung oil, no? So palitin na talaga. Kaya hindi ko na sinusundan yung 3,000. 1,500 hanggang 2,000, no? Pinapalitan ko na yung engine oil. So dito sa video na to, 1,800 odo, papalitan na natin yung oil. So kapag mag-change oil kayo guys, no, kailangan nyo yung, syempre yung engine oil na 1 liter, pati yung gear oil, no. Kailangan nyo rin yung ginagamit sa mga bolts na, ayan, number 12, no. Socket wrench yata yung tawag dyan, no? So ayan, kailangan nyo rin yung funnel, no, na DIY ko yon. So ito yung mga bolts, ayan. So kailangan guys, kapain nyo muna yan, no? So ito yung mga bolts o screw, kung ano man tawag dyan, ayan. So yung maliit yung bubuksan ninyo, no, gamit yung kanina nga na number 12, no. Ayan. So kasi yung maliit, no, number 12 yung ginagamit diyan lumalabas yung engine oil, no. Tapos itong malaki naman, kung hindi ako nagkakamali, no, pwede ring buksan yan at linisin, no. Diyan napupunta yung mga maliliit na debris sa loob, no. Parang alam mo yun, kapag tumatabas ka ng bakal, yung mga maninipis at maliliit na debris, ayan, dyan napupunta, no. Kasi may napanood akong vlog noon, no, nung binuksan niya yan, parang may mga mapino, no, na debris, no. Pwede mo ring alisin yon. Pero sa ngayon, no, engine oil lang muna yung papalitan natin. Hindi ko muna bubuksan yung malaki na yan, wala rin akong tools na gamit dyan, no. Dito muna tayo dun sa number 12 kung saan lumalabas yung engine oil, no. So bubuksan nyo yan guys. So bago kayo bukas sa ilalim, no, make sure na naka-open muna yung doon sa engine oil stick nya, no. Buksan nyo muna yan para yung airflow, pagka binuksan nyo na sa ilalim, ayan, no, magiging okay din. Tapos tuloy-tuloy na yung paglabas ng lumang engine oil. Ayan, so punasan nyo muna ng konti guys para maging malinis, no. Ayan, no, kapain ninyo sa ilalim kung hindi kayo makayuko talaga. Ayan, kapain nyo lang, tapos isaksak ninyo yung number 12. Ayan, so yung pagbubukas dito guys is counterclockwise, no, counterclockwise. Dito sa video naka front camera lang, kaya parang clockwise siya. Ayan, pero pagka binubuksan ninyo yung mga bolts, counterclockwise, no. Kabaligtaran ng ikot ng orasan. Ayan, pabaligtad sa ikot ng orasan, counterclockwise ang pagbubukas ng mga bolts. Ayan, so kung makikita ninyo guys, 1,800 odo, maitim na talaga yung engine oil, no. City driving lang yan guys, no, bahay trabaho lang talaga yan, maitim na talaga yung oil. Kung makikita ninyo, 1,800 pa lang yan. Paano pa kaya, no, kung 3,000 susundan mo yung recommendation ni Yamaha. Ayan, so tingnan nyo na lang dyan guys.
Ayan, dito sa bolt ng engine oil, may washer yan guys, no? Lagi niyang titingnan, baka naiwan yan dun sa taas, sa ilalim, no? Or napunta dun sa tabo o kung namang pangsalo niyo sa engine oil. Titingnan ninyo, may washer yan, hindi dapat matatanggal yan, hindi dapat mawawala, no? Ayan, dito naman sa funnel, DIY ko yan, no? Nasa sa inyo yan kung anong klaseng funnel yung gagamitin ninyo, no? Ito yung bolt nung para pag-change ka ng gear oil. Ayan, nasa ilalim, no? Yan yung bubuksan mo, nasa ilalim, no? Counterclockwise din yan. Make sure muna na buksan nyo yung sa itaas. Ako ginagamit ko guys, may basahan at saka may plais, no? Kasi para hindi magasgasan tsaka hindi marumihan yung takip niya, yung plastic cover, no? Kasi kapag hindi mo nilagyan ng basahan yan, no, mayuyupi o kaya naman magagasgasan, marurumihan. So sayang naman, no? So nilalagyan ko ng basahan talaga yan bago ko binubuksan. Counterclockwise din yung pagbubukas niyan, no? Ayan, so dito sa video kasi naka front camera yan kaya parang clockwise, no? Pero counterclockwise yung pagbubukas niyan guys. Ayan, so makikita nyo, binubuksan ko na nga. Ayan, no? So nakita ninyo, nahulog yung washer na rubber, no? Kanina, mamaya ipapakita ko rin yon. So dito number 12 din, kaya hindi kayo mahihirapan sa ano nyo dito guys, sa bolt wrench ninyo kasi parehong number 12 yan, no? So dito pagka nabuksan mo na, kamayin mo na lang, no? Kasi iniingatan natin yan eh. So kamayin mo yung bolt dito, mas mahaba, no? Mahaba yung bolt dito talaga sa gear oil. Tapos ayan, so dito sa gear oil guys, nasa sa inyo kung every alternate kasi yan eh, no? Pag nag-engine change oil ka sa engine, huwag ka muna sa gear oil, dun sa pangalawa dun ka mag-change ng gear oil, pwede yon, no? Ako kasi 2 hanggang 3 ang pagpalit ko sa gear oil kasi hindi naman ganun kaagad dumudumi talaga yon na tumiitim, no? So 3 but change engine oil bago nyo palitan yung gear oil, no? Isabay ninyo. So kayong bahala doon, no? Pero recommended talaga 2 hanggang 3 pwede na yon. So ito guys, after mga 2 oras, isasara ko na yung bolt sa engine oil sa ilalim, no? Para mamaya lalagyan na natin ng bagong engine oil. Ayan. So sa pagkakabit nito guys, kamayin nyo muna, no? Hanggang dun sa humigpit siya. Ayan, kamayin nyo muna, no? Make sure na nandyan yung washer. Pagkatapos, gagamitan nyo ng bolt wrench. Guys, ang pinaka-advisable dito is yung wrist nyo, no? Wrist level lang yung higpit, no? Kapag hindi na kaya ng wrist ninyo ng isang kamay na higpitan pa, okay na yon, no? Hindi recommended talaga guys na sobrang higpit kasi pwedeng ma-lost thread yon. So ito yung sa gear oil naman guys, no? Ayan. So ayan yung washer na rubber, kailangan guys nandyan yan, no? Kasi pwedeng lumabas, no? Or umapaw yung ano dyan, kapag umaandar na yung motor, lalabas yung oil doon, yung gear oil, no? Kaya dapat nandun yung washer na rubber. Pati dito sa ilalim din may washer din yan. Ayan, pinakita ko sa inyo. Tapos kamayin nyo muna rin ulit guys, no? Ayan, so hanggang doon sa humigpit siya ng konti. Tapos gamitan nyo ng bolt wrench, no? Wrist level lang guys, no? Kapag hindi na kaya ng pulso mo yung higpit, no? Mahigpit na siya, hindi mo na kaya ng pulso ng isang kamay mo, hindi 2 kamay guys, sa isang kamay lang, ibig sabihin tamang higpit na yon, no? Hindi recommended talaga na sobrang higpit, no? Kasi pwedeng ma-lost thread yan, no? Ayan. So ayan, so sa pagbubukas naman ng gear oil guys, ayan, ako ginagamitan ko talaga ito ng pliers, no? Para mabuksan yung sa itaas. Ayan, ikakat ko yung sa itaas, no? Ayan. Pagkatapos i-open ko lang yung sa ano niya para mailagay na natin, no? Ginagamitan ko talaga ng pliers yon. Kinakat ko sa pinakaitaas niya, no? Ayan. So ilagay na natin yung bagong gear oil guys.
pangatlong change oil ko to sa engine bago ko pinalitan yung gear oil. So pwede yun guys, no? Ayan. So ibubuhos natin lahat ito na wala tayong ititira sa gear oil. Sa engine oil naman mamaya guys, 900 ml lang, no? Mas magandang kumukulang ng konti sa 900, huwag lang sosobra, no? Kasi gaya nga sabi ko kanina, yung engine oil pwedeng pumupunta yan sa may air filter, no? Kasi kapag sobrang nilagay nyo sa 900 ml, hahanap at hahanap yan ng lalabasan niya, no? Lalo na kapag naka high RPM ka na, no, sa pagpapatakbo mo ng motor, hahanap ng butas talaga yan kung saan siya lalabas yung sobrang engine oil, no? Kaya dapat guys, sakto lang, o kaya naman kahit kulang ng konting-konti sa 900 ml, pwede yun guys, no? Ayan. So ayan, binubuhos ko na, nilalagay ko na yan lahat ng gear oil. Ayan, dito sa lagayan ng gear oil natin. Ayan, no? So ilalagay natin lahat yan, wala tayong tinitira sa gear oil. Ayan, no? So makikita nyo guys, nilalagay ko na. Ayan. So ayan guys, ilalagay naman natin ngayon yung engine oil, no? So makikita nyo, nandito yung DIY na funnel ko. Kasi yung nabili kong funnel is maikli, no? Maikli talaga yung parang nguso niya sa ilalim, no? Kaya pwedeng matapon yung oil. Kaya nilagyan ko siya ng pumutol lang ako ng hose, tapos nilagay ko dyan, no? Para walang masasayang na engine oil, no? Tsaka para hindi rin ako mahirapan maglagay, no? Kasi pagka maikli talaga yung nguso ng funnel mo, yung sa baba, talagang mahirapan ka mag engine oil. Ayan, no guys, nagtira ako ng mahigit 100 ml, no? Yung tinira ko sa engine oil, no? Kahit kumulang ng konti sa 900 ml, okay lang yun guys, no? Ayan, so ibalik na natin yung dipstick nya, no? Yung takip, o kung ano mang tawag dyan, ibalik. Wag nyo kalimutan guys, no, na ibalik din yan, no? Tamang higpit lang din yan guys, hindi naman recommended na sobrang higpit niyan. So sakto lang. So ayan guys, okay na ulit ng Aerox 155 natin version 2. Nakapag engine oil na tayo, no? Nakapag change engine oil at saka gear oil, no? Napalitan na natin ng bago ang engine oil at saka yung gear oil. So salamat guys. Ayan, so testingin na natin to.